So again, sa mga kaibigan natin na mga may motor at kung alam nyong medyo may edad na yung mga motor natin at di nyo pa napapa-flash yung kanyang brake system, so kailangan natin ipa-flash. Baka abutan din kayo ng katulad nito na sobrang dumi na at ang nangyari, mawawala na ng kapit, mawawala na kayo ng preno. So napakadelikado po yan sa ating mga biyahe. Yan, nakita nyo yung fluid nya, yan yung kulay. So kuha pa tayo. Ayan. Hindi maiwasan. Kaya kailangan may nakaantabay na tubig. Kaya dito tayo sa labas gumawa eh. Ingat lagi pag magagawa ng ganito. Talagang delikado. Pag tumama sa mata mo yun, yari na. So natanggalan natin yung brake master kit. Papalitan natin ng bago. Pero bago natin palitan, syempre kailangan linisin muna natin 'to. Then pag napalitan na, saka tayo magbibili. So ayan guys, nalinis na natin yung ating brake master. Kung makikita nyo, malinis na. So pati yung dito sa kanyang brake master kit dito. So malinis na rin natin. So install na natin yung bagong repair kit. Okay. Master, gagamit tayo, syempre kailangan genuine. Magpapalit tayo ng brake master kit. So gamit pa rin tayo ng original. Nabibili naman mga replacement ito, kaso hindi nagtatagal. So kung gusto nyong magtagal yung preno nyo ulit, original gamit yan. Yamaha, kung Honda, kung Suzuki, kung Rusi din syempre. Yan. So pag nagkakabit ng ganito, yung technique ko, ito lang ginagamit kong tools. Alam ko iba nahihirapan sa pagkabit nito. Papakita ko sa inyo paano yung pinakamabilis sa pinakamadali. So bago pala natin ikabit to, ako ang ginagawa ko, ano ko lang naman to, opinion ko lang to at saka technique ko lang. Nilalagyan ko ng konting langis. Kung di grasa, langis. Para pag salpak natin doon, hindi siya mapepersa o hindi siya mapupunit. Siyempre kailangan natin ilalagay, ito muna, suksok muna natin to. Okay na. Saka natin ilalagay yung mga sunod yung washer. Huwag kakalimutan to, importante yung washer. Sunod yung lock. So na-adjust na natin yung tagal sa mirror, na taas natin ng konti. Gagamit tayo ng ito pala. Ito lang to siya gamit natin, isang mahabang ito yung nagamit ko, 12mm na mahaba, tapos screwdriver, tatagusan tapos martilyo. Ang purpose nito mga paps, kasi mahirap talagang ipasok talaga to, yung lock na yan. Kita nyo yung lock na to, mahirap ipasok yan. Ang kailangan mo muna, bago mo ipasok yung lock na yan, kailangan mo muna itulak tong nasa gitna. Kumbaga ipasok ng todo. So syempre medyo mahirap nga naman, diba? So ang ginagawa ko dito, para mas madali siya, ganito, para may tutulak mo na yung pinaka lock lahat doon. Then itutulak mo ngayon nasa gitna yung pinaka brake master. So gagamit lang tayo ng tulak method. Pag naitulak ng nakikita sa loob yung kanyang brake master, saka natin pupukuin. So ganun lang kasimple mga boss. Makikita nyo, ayan, di ba? Okay na. So ayan, alright. Ganun lang kasimple paano magkabit ng yung pinaka madaling paraan pagkakabit ng brake master kit. So hindi na natin kailangan gumamit ng yung mga plies, yung
circle pliers yan para maibalik yan. Pero kanya-kanya tayong technique. Yung technique natin dito sa Moto House ganito. So para hindi tayo mahirapan ng. So after natin may kabit yung repair kit natin, brake master kit. Magsasalin na tayo ng fluid. So gagamitan tayo ng DOT 3. So sasalin tayo dito. Okay. So yan, nasalin na natin. Tama. So nasalina na natin ng bagong brake fluid. So after natin masalinan, ang gagawin natin, ipipress nyo ng bahagya yung brake lever para magkaroon siya ng pressure para tumigas uli. Ayan. Kasi bago tayo mag-bleed, kailangan may kapit na siya. Ayan. Hindi tayo pwede mag-bleed na wala pang, kumbaga hindi pa nagbi-build yung pressure dito sa taas. Kasi lalo tayong matatagalan. So kailangan mapakapit muna natin yung preno. Pag naramdaman natin na may kapit na, then yung next step natin, maibibilid na natin yung buong system. Ayan. Okay, so magbibilid na tayo ngayon. Procedure ng pagbibilid, ganito lang mga paps. Una, ipipress nyo to. Ipipress, siyempre hindi nyo mapipiga ng todo. Then dito sa baba, so naka-setup na yung ating tools, pati yung hose para makita natin kung malinis na yung lumalabas na fluid. So sabi ko nga kanina, press ng brake, then i-release natin dito, i-open natin tong bleeder. Ito yung bleeder bleeder screw. So pagka bleed, so makita nyo yung lumabas na fluid, diba? Hindi lang masyado makita, may lumabas sa fluid, then close, then balik ulit sa brake master, then bomba. Magkakaroon ulit siya ng pressure, umaga yung tigas, then saka nyo ulit i-release may panong fluid. Ayan, diba? Ito yung fluid, kulay kape, gatas. So ito yung purpose natin, bakit tayo nag-setup o bakit yung setup natin ganito, para yung fluid na lumalabas may salid din sa bote para makita natin kung clear na yung lumalabas na fluid. Okay. Tuloy lang natin hanggang sa mag-clear. Pero sabi ko nga, antabayan na natin na hindi maubusan ng fluid. So, ulit-ulit lang. Nakikita nyo madumi pa. Yung kanina akala mo malinis pero madumi, diba? Tuloy-tuloy lang natin to hanggang sa mag-clear yung pinakang lahat kasi ng ano nito, yung fluid papalitan. Kaya ang tinatawag natin bleeding. So lahat ng fluid na nasa hose papunta doon sa taas sa brake master. Ayan. Ito brake caliper, brake master yung nasa taas. So yun yung pinagkaiba nila. Brake caliper, brake master yung nasa taas. So yun yung procedure lang, tuloy-tuloy lang natin to. Makikita nyo madumi pa, kulay gatas pa rin. So tuloy-tuloy lang natin to hanggang sa luminis. So yan mga boss, yan. So natapos na natin i-brake bleed to. So kung makikita nyo dito, kung kita sa camera, yung hose nya is clear na. Yan, kita nyo clear na. Wala nang puti. So wala na yung maduming fluid. So lahat ng fluid na madumi napunta na dito sa ating bote. So kung makikita nyo, ito yung bote ng ano, ito yung bote ng lumang brake fluid. So ipapakita ko sa inyo yung difference ng bago natin siya tanggalin. So ito yung ating ito yung natanggal natin na brake master kit, yung kanyang yung tumutulak sa loob ng ating brake master. So makita nyo, napakadumi, umido na. At ito yung fluid na nasa reserve. Yan, reserve ba? So makikita nyo puting-puti, parang kulay gatas. Halo ang fluid. So ito yung na-bleed natin. So ito yung kanina, din ito yung na-bleed. Yan. So again, sa mga kaibigan natin na mga may motor at kung alam nyong medyo may edad na yung mga motor natin at di nyo pa napapa-flash yung kanyang brake system, so kailangan natin ipa-flash. Baka abutan din kayo ng katulad nito na sobrang dumi na at ang nangyari, mawawala na ng kapit,
o wala na kayo ng preno. So napakadelikado po yan sa ating mga biyahe. Yun, no? So I hope sana may natutunan kayo sa video natin na to mga paps. Kung paano magpalit ng brake master kit at paano mag-bleed. And sana kahit paano, nagets nyo kung paano yung tamang procedure o proseso ng pag-bleed. Yung tamang pag-bleed. So hindi lang palit ng fluid, hindi lang palit ng brake master, ang tamang ginagawa. So may tamang procedure po tayo paano mag-bleed ng ating brake system. So muli ito si Doc Arman, at kung bago ka lang sa ating YouTube channel, so pa-subscribe and pa-like na rin ng page natin. Yun lang, wala na akong masasabi pa. Ride safe and God bless sa ating lahat.